come on. We give you all the praises, all the honor, all the worship, all the adoration. Lord, salamat sa napakagandang araw. Salamat, Panginoon, for the strength, for the good health, that we are able to worship you in this place, to give you the glory that is due to your name. You are worthy to be adored, to be worshipped, to be glorified, O Lord God, sa amin pong kalagitnaan. Panginoon, ngayong oras na ito, kami po'y sama-samang nagpapakumbaba. Humihingi po kami ng tawad sa aming mga kasalanan. And Lord, we ask that you cleanse us right now by your most precious blood. And Lord, today, kami pong lahat ay excited sa iyong salita. Salamat, Lord God, sapagkat muli ngayong araw na ito, mararanasan namin ang iyong pagkilos. Mararanasan namin ang iyong kapangyarihan. Salamat, Lord, for today, hindi kami lalabas sa lugar na ito na hindi namin dala ang bagong bagay na inihanda mo para sa bawat isa. Lord, today, we will not only be informed by your word, but we will be transformed from glory to glory. Salamat, O Diyos, kami muli mong itatama, muli mo kaming tuturuan, Panginoon. And Lord, excited kami at handa kami na magpaturo sa iyo. Binubuksan namin ang aming puso at isipan para sa iyong mga salita. Lord, salamat for today is a victorious day for each and every one of us, maging sa amin pong mga kapatid sa iba't ibang mga lugar. Lord, we declare and pray that you bless also the worship services of the whole JA1 family sa buong mundo. Salamat ng marami, O Diyos. We entrust to you everything, and we claim right now the answered prayers. We claim the healing. We claim the deliverance. We claim the provision, Lord God, na inihanda mo sa bawat isa. And Lord, lalabas kami sa lugar na ito, punong-puno ng pasasalamat sa inyo, sapagkat maganda ang gagawin nyo sa araw na ito. Thank you, Lord. To you all the glory and praise as we seal this prayer with your blood. Talunan na si Satanas at ang kanyang mga kampon, and we only declare the victory of Jesus in our midst. To you all the glory, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Let us all declare Luke chapter 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord, for our God, He is Jesus, the Anointed One. Palakpakan po natin si Lord. At ideklara din po natin ang ating kultura as JA1 family. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ. And I am not extreme. Again, malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. He is worthy. He is worthy. Praise God. Ang ating pong mahal na Bishop and Revelyn, ngayon naman po ay nasa lugar ng Cayman Islands. At sila po ay naroroon also to celebrate the anniversary of our church there, and also para po sa ating deliverance conference. Kaya please, again, tuloy-tuloy po natin silang isama sa ating mga panalangin. Praise the Lord. Sino pong excited today? Makikisabi uli sa katabi mo, buti na lang nandito ka. Masaya ako. Amen. Masaya nga ba? Praise God. Last week po, pinag-usapan natin about grace. Sabihin nga po natin, grace. Today, continuation po ito ng grace. Buti na lang may biyaya. Ang pamagat po ng ating pag-uusapan, buti na lang may biyaya. Sabihin mo doon sa katabi mong hindi mo pinansin kanina. Sabihin mo sa kanya, buti na lang may biyaya. Sa English, pwede nating sabihin, if not for your grace, where would I be? Nasaan kaya tayo kung wala ang biyaya ng Diyos? Sabi po ng Hebrews chapter 4, verse 16, so let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive His mercy, and we will find grace to help us when we need it most. Tayo pala ay inaanyayahan na laging lalapit at lumapit sa trono ng biyaya ng Diyos.
Dahil pag daw po tayo lumapit sa kanyang trono, nandoon daw po ang kanyang habag, mercy, at ang kanyang grace, biyaya. Sabihin nga po natin, mercy, grace. Ano bang ibig sabihin ng mercy and grace? Lagi po kasing magkasama itong dalawa. Hindi ito pwedeng paghiwalayin. When Jesus Christ died on the cross, parehas niya pong ibinigay sa tao ang mercy at ang grace. Baka yung katabi mo, pangalan niyan ay mercy o grace, ano? Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yata ang pag-uusapan ngayon. Mercy, what is mercy? Mercy is removing the punishment that we deserve. While grace is giving the favor that we do not deserve. Ang mercy daw po, kung may parusa kang dapat tanggapin, hindi ibinigay sa iyo. Ang tawag doon, mercy. Habag o awa ng Diyos. Dapat tayong parusahan sa apoy ng impyerno. Pero bakit hindi tayo parurusahan dahil sa Panginoong Jesus? It is because of God's mercy. Well, grace is giving the favor that we do not deserve. Nabanggit po natin last week, undeserved favor. Now, hindi ka lang po inalis sa kaparusahan, hindi ka rin naman deserving na tumanggap ng pabor, pero binigyan ka ng pabor. That is called grace. Kaya, dalawa po ang binigay sa atin ng Panginoon. Mercy and grace. Kaya pala, totoo yung sinasabi ng Biblia that His goodness and His mercy shall follow you all the days of your life. Psalms 23 verse 6. Goodness and mercy shall follow you all the days of your life. Isa pong napakagandang ilustrasyon para po sa biyaya ng Diyos na buti na lang may biyaya, ay tungkol po sa the parable of the lost son. Sa Lucas chapter 15, verse 11 to 12, ang sabi po dito, may isang ama na may 2 anak na lalaki. Ilan daw ang anak? Pero laging ang pinag-uusapan yung bunso. Kung sino yung naglayas. Sinabi ng bunso sa kanyang ama, Ama, ibigay niyo na sa akin ang bahaging mamanahin ko. Kaya hinati ng ama ang ari-arian niya sa 2 niyang anak. Alam niyo, napakapangit na itsura po nito. Sobra. Sa panahong yon, ang mga Hudyo, bawal na bawal kang magsalita sa iyong ama ng pabalang. Sabi nga sa Batangas ay pabalang. Ano ba sa ibang Tagalog? Hindi ka magandang magsalita hindi mo sinasagot ang iyong ama. Dahil pwede kang itakwil. Pwede kang ipalabasin sa bahay at palayasin sa isang mali mo lang salita sa iyong ama. Pero dito po, kitang-kita na napaka-overconfident nitong bunso. Kitang-kita na po ang grace dito eh. Kasi sabi nung bunso, ibigay na ninyo sa akin ang mamanahin ko. Ni wala man lang, Daddy, alam mo, napaka-pogi mo talaga. Wala man lang, sino dito ang mga tatay bago siya hinga ng kanyang anak ay binobola muna? Parang ayaw niyong umamin. Ang style ng mga bata, bobolahin muna. Daddy, parang ang ganda ng suot mo ngayon ah. Ang ganda ng... Maya-maya, may 20 ka kayo dyan. Wala man lamang kahit papaanong madulas eh. Ay diretso agad eh, Ama, ibigay na ninyo sa akin ang mamanahin ko. Bastos na anak. Ano sinabi ng ama? Ay siya, mula ngayon, hindi na kita bibigyan. Sino ka para sabihin na bigay na ang mamanahin ko, ay gayong ako'y buhay pa? Saka lamang na manahingi ng mana kapag wala na yung ama. O saka ka lang tatanggap ng mana pag wala na yung ama. Pero anong ginawa ng ama? Dahil sa biyaya. Alam niyo kung anong kanyang ginawa? Hinati yung ari-arian ora mismo para doon sa 2 anak at ibinigay. Ganyan po tayo minsan sa Diyos. Hindi lang natin napapansin. Pag tayo nanalangin sa Kanya, Lord, ibigay niyo na naman sa akin to. Alam nung bata yung identity niya, kaya lang wala siya sa lugar. Overconfident tayo sa harap ng Diyos. Ginagamit natin ang ating authority dahil tayo anak niya para lamang masunod ang ating kagustuhan. Hindi natin tinatantanan sa panalangin si Lord.
Lord, sige na, kailangan ko yun. Sige na, yung trabaho na yun, tagal ko nang pinagpe-pray. Ama, sige na. Sa sobrang kapilitan po natin, ay talaga namang hinahayaan ng Diyos na makuha po natin. Kaya ikaw, tuwan-tuwa, wow, answered prayer ako. Hindi natin alam, pinilit mo pala ng pinilit ang Diyos. Sinasabi na sa'yo ng Diyos na huwag na. Ang sabi mo, hindi, Lord, may gagawin ka po. Ang gusto ko po ganito. Sige, dahil mapilit ka, ibibigay ko sa'yo. Oh, bandang huli, marirealize mo, hindi pala ito ang kailangan mo, na ang dulo pala nun ay kapahamakan. Kawikaan, chapter 14, verse 12. Walang kamalay-malay yung anak na ang kanya pong gagawin ay kapahamakan ang dulo. Maaaring sa tingin mo, ang daang tinatahak mo ay matuwid, ngunit kamatayan pala ang dulo nito. Ganyan po kaikli ang pananaw ng anak. Sa totoo lang, kung hindi nagising sa katotohanan sa huli, mamamatay talaga yung anak na yon. Sa tingin nyo kaya, alam kaya nung ama na inaabuso siya? Sa tingin ninyo? Alam kaya nung ama na umaabuso yung anak niya sa kanya? Yes or no? Yes. Pero bakit hinayaan niya? Alam niyang pwedeng mapahamak yung anak niya. Kilala niya yung kanyang anak. Alam niyang sa kanyang gagawin, pwede siyang mapalayo at hindi na makabalik. Pero bakit hinayaan pa rin? Sapagkat ang grace, hindi namemwersa. Ang biyaya ng Diyos ay hindi pinipilit. Ayaw nung ama na mag-i-stay ang kanyang anak kasi pinilit niya. Bakit? Gusto niya, kaya siya mag-i-stay kasi pinili, hindi pinilit. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay pinili. Hindi ka pinilit. Tama ho ba? Meron po ba ditong masasabi niya sa kanyang sarili, siya ay pinilit lang ng Diyos? Wala po sa karakter ni Lord ang mamilit. Ang nasa karakter niya ay mamili. Kung sa kabila ng kagandahang loob sa atin ng Diyos, pipiliin pa rin nating lumayo sa Kanya at bumalik sa dating buhay, hindi niya tayo pipigilan. Kung tayo magdi-decide na, Lord, dahil hindi mo binigay ang prayer ko, babay na. Parang tayo pa yung may karapatang, sige na, dahil hindi mo binigay, pasalamat ka, sinasamba kita. Pero dahil hindi mo binigay, sige na, wala na tayo. Okay na tayo. Nasa sa atin po yun. The Holy Spirit will convict, but will not coerce. Pwede kang i-convict ng Holy Spirit, pero hindi ka nito pipilitin. Kahit alam ng Ama na masasaktan siya, iaalaw niya upang sa huli, sasabihin natin, Lord, kailangan ko ang inyong biyaya. Hinayaan ng Ama na lumayo yung anak para sa huli ang sasabihin ng anak, Lord, Ama, kailangan ko ng biyaya. Minsan hinahayaan tayo ng Diyos sa mga maling desisyon natin. Minsan ang prayer natin, Lord, kung hindi nyo gusto, pigilan nyo po ako. Hindi magandang prayer yon. Because hindi karakter ni Lord ang pigilan ka. Bubulungan ka niya. Hindi dapat dyan, anak. Kanan dapat, hindi kaliwa. Pero hindi niya hihilahin ang iyong katawan, dito ka sa kaliwa. Kaya huwag mo sasabihin, Lord, kung hindi po ito kalooban nyo, pigilan nyo ako. Maling prayer. Dapat ang prayer mo pa lamang, Lord, kung hindi nyo ito kalooban, huwag nyo hayaang matuloy. Lord, kung hindi nyo ito kalooban, huwag nyo hayaan na ako mismo ay makakilos at maging maayos ang lahat. Gumawa po kayo ng paraan. And Lord, pagka po ito hindi nyo kalooban, huwag nyo hayaang umakbang ako kahit isang hakbang. Gumawa po kayo ng paraan, Panginoon. Pero yung humahakbang ka na at sasabihin mo, Lord, kalooban nyo po ba ang ginagawa ko? Kung hindi nyo po kalooban, pigilan nyo po ako. Hindi niya gagawin yun. Pero kaya niyang gawin, maglagay ng iba't ibang
mga sitwasyon na pwede mong pagbasihan kung tama ba o mali ang iyong ginagawa. Hindi mo kailangang magkulugan at kidlatan. Lord, pag kumulog, kalooban mo, ay paano ko sadyang makulimlim na nun? Lord, kapag yung katabi ko'y naka-orange, kalooban mo ngayon. Ay paano ko sadyang nag-orange yung katabi mo at sabi nung tao ay dapat lahat naka-orange. We do not push or pull God sa ating kagustuhan. Kasi akala natin tamang-tama, pero pagdating sa dulo, kapahamakan pala. Sabihin nga po ulit natin, biyaya. Lucas chapter 15 verse 13 to 14. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang lahat ng minana niya at pumunta sa malayong bayan. Doon niya ginastos ang lahat sa walang kwentang pamumuhay. Nang maubos na ang pera niya, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon at naghirap siya. Akala po nung bata, nung anak, hindi ko alam kung bata pa yun, siguro nasa tamang edad na. Akala niya siya ang may-ari ng lahat. He is the owner of everything. Lustay dito, lustay doon, party dito, party doon, hanggang sa naubusan. Alam niyo po ang problema dito? When you think you own something, lack is created. Ano ulit? When you think you own something, lack is created. Kung sa tingin mo yung pagmamayari mo ang isang bagay, nagsisimula ang kakulangan. Bakit? Wala po tayong pag-aari sa mundong ito. Psalm chapter 24 verse 1. The earth is the Lord's and everything in it. The world and all its people belong to Him. Wala pala tayong pag-aari. Ano po ang pinakamataas nating posisyon? Ang pinakamataas nating pagdating sa pag-aari at sa possessions ay ang pagiging katiwala. Sabihin nga po natin, katiwala. Sino ho ditong naranasan niya na o ang trabaho niya ay isang caretaker? Wala. Caretaker ka ng resort. Caretaker ka ng isang hotel, ng isang restaurant. Nai-enjoy mo yung isang lugar. Kunyari, ikaw ay caretaker ng isang mansyon ng mayaman. Wala lagi yung iyong amo. Nasa ibang bansa. Caretaker ka, nai-enjoy mo yung isang bagay na hindi iyo. Tapos, pinasesweldo ka pa. Tapos naka-aircon ka pa. Libre pa ang pagkain mo. Ano ba ang mahihiling mo? Tama ho ba? Ay sabi nung caretaker parang hindi ako masaya na ako'y caretaker lamang. Mas gusto kong ako ang may-ari. Kaya ano sabi mo sa may-ari? Sir, hingin ko na ang bahay na ito. Ako na ho ang may-ari. Pwede ho ba yun? Parang ikaw yung bata. Yung anak, hingin ko na yung mamanahin ko. Sabi nung may-ari ng mansyon, sigurado ka? Hingin mo na ang mansyon na to? Opo, parang ito na ho ang kailangan ko. Mapa sa akin ang mansyon na ito. Ngayon, sinabi nung may-ari, siya, sige, iyon na ang mansyon. Hindi ka nakatiwala, ikaw na ang may-ari ngayon. Tuwan-tuwa ka kasi nakita mo, nakapangalan na sa iyo yung property. Kaya nga lang, ikaw na ang may-ari, ikaw na ang bahala sa property tax sa munisipyo. Ikaw na rin ang bahalang magbayad ng tubig at kuryente mo. Pati wifi, ikaw na rin ang magbayad ha. Ikaw na may-ari Tapos, ikaw na rin ang bahalang dumiskarte sa pagkain mo. Ikaw na. Dati libre ka, di ba? Ikaw na may-ari, bahala ka na. At wala ka na ring sweldo. Siyempre, alam ka namang sisweldohan pa kita. Ikaw na may-ari niyan ngayon, sa'yo na yan. O, di ba yan ang gusto mo? O, sige, ikaw na ang bahala sa iyong buhay. Nung naramdaman, nung katiwala, ang kanyang kakulangan, yun po'y dahil inari niyang kanya
ang bagay na hindi dapat niya akinin o kanyahin. Lack is a product of ownership. Grace is a product of stewardship. Wag mong iisipin na ikaw ang may-ari. Hindi nga po, negosyo ko nga po ito. Hindi nga ikaw ang may-ari niyan. Yan ay pinagkatiwala sa iyo ni Lord. Sino ditong may negosyo? Sino ditong gusto ba magkanegosyo? Huwag mong iisipin na pag nagkanegosyo kay iyo. Kaya hindi mo maranasan ang biyaya ng Diyos kasi akala mo iyo ang lahat ng nasa iyo. Kahit nga buhay natin, hindi po yan atin. Akala natin atin. Kapag umakyat ka na sa level na pagiging may-ari ng buhay mo, mawawalan ng papel ang biyaya ng Diyos sa iyo. Subukan mo na sabihin mo sa Diyos, ako may-ari ng buhay ko, mawawalan ng power ang biyaya sa iyo. Kaya anong dapat mong gawin? Isauli mo sa Diyos ang pagmamay-ari ng buhay mo. Para gumanda lalo ang takbo ng buhay mo, ipagkatiwala mo sa Diyos upang siya uli ang mag-ingat, siya ang mag-provide, siya ang masunod, siya ang magpala sa buhay mo. Ipagkatiwala mo ulit. Kapag may negosyo ka, dapat nagtatites ka. Kapag may trabaho ka, dapat nagtatites ka. Yan ang proof na hindi ikaw ang may-ari. Kapag ikaw ay buhay, humihinga, dapat ipinapagamit mo ang buhay mo sa Diyos. Dapat naglilingkod ka. Yan ang sign na hindi mo sinasabing pag-aari mo ang buhay mo. Sa dami po natin na pwedeng gawing paglilingkod sa church, even pagiging A-group leader ay isa sa napakalaking paglilingkod mo na. Hindi mo kailangan gumaling sa pagkanta, gumaling sa pagtugtog. Pagiging A-group leader pa lamang ay napakatindi ng paglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Pagiging isang kasama sa isang small group ay isang napakaganda ng paglilingkod sa Diyos kasi sinasabi mo, Lord, hindi ko po kaya ng ako lamang. Kailangan ko po ang iyong biyaya. Kailangan ko po ang mga taong ito para matulungan ako na lalong lumago sa aking pananampalataya. Kung ang lagi nating bukang bibig, ala, buhay ko ito, huwag kayong makialam, buhay ko to, hindi mo alam, rinig ka rin ni Lord. Buhay mo pala, ay siya, sige. Kung buhay mo yan, ikaw nang bahala. Ikaw ang bahalang makarealize kung gaano kahirap ang magmay-ari ng iyong buhay. Alam nyo kaya marami pong tao nahihirapan sa pamilya, hindi maayos-ayos ang pamilya, sa negosyo, hindi gumanda-ganda ang kanilang negosyo kasi negosyo ko to, huwag kayong makialam. Buhay namin to, huwag kayong makialam. Paano kung kailangan mo na ng tulong? Kilala niyo po ba si Rick Warren? Yung sumulat ng Purpose-Driven Life? Meron po siyang anak na namatay through suicide. At the age of 27 years old, his son took his own life. At alam niyo kung ano nangyari kay Rick Warren? For 16 weeks, hindi siya makausap, kasama niya lang lagi ang kanyang asawa, hindi siya makatayo, hindi siya makapag-preach, ang laki ng kanyang church. But because of what happened, ang kanya pong anak ay dumadaan sa cycles and cycles and cycles of depression. Cycles of anxiety. Na sa kaduluduluhan ang kanyang sinabi, tama na. He took his own life at the young age of 27. Alam niyo po ang sabi ni Rick Warren, walang makapag-comfort sa kanya. Dadating ang mga prime minister, dadating ang pangulo, dadating ang mga matataas na tao sa lipunan, mga artista, para siya po ay damayan, pero walang dating. Darating po yung mga malalapit nilang kasama sa church, walang dating.
For 16 weeks, wala po siyang nawala ang kanya pong focus. Totoo naman yun. Pag ang isang tao ay nawawalan din siya ng focus sa dati niyang ginagawa. Nahihirapan. That's normal. Kaya the more na kailangan mo ang grace ni Lord. Pero nung kanyang narinig, ang dami daw na nagpadala sa kanya ng sulat. 35,000 na sulat ng condolences ang dumating sa kanya. Wala daw doon kahit isang naghihit sa kanya, maliban lamang pag nababasa niya. Pastor Rick, ako po ay isang benepisyaryo ng pag-share ng inyong anak. Na born again po ako dahil po sa inyong anak. Hindi niya alam, kahit pala ang anak niya ay nasa cycle of dysfunction, of weakness, of defeat, nagawa pa rin pala ng anak niyang mag-share. Alam niyo ang ginagawa? Pumupunta sa website kung saan nandoon ang mga gustong mag-suicide. Ang mga depressed, pumupunta at chinachat niya yung mga yon at sinasabi nila, ang kailangan niyo si Jesus. Pero siya mismo, inamin niya sa kanya sarili, parang hindi ko na kayang i-overcome ito. Sayang nga, no? Kung may deliverance lang sana. Maaring may karga lang yun eh. But we do not know. Siya mismo nagsasabi, may mga gusto, nasa dulo na. Pero dahil nung minessage niya at binigyan niya ng grace, ng extension ng grace ni Lord, sila nagsabi, kinausap po ako 5 years ago, 3 years ago, ngayon po ako'y active na naglilingkod sa Panginoon dahil sa inyong anak. Ano ibig sabihin? Broken people can still be used by God through His grace. Kung ikaw ay hindi dumadaan sa anumang pagsubok ng buhay na kasing tindi ng pinagdaanan nila, tayo ba kaya ang hindi kayang mag-extend ng grace sa iba? Kung anong grace na iyong tinanggap, siya rin grace na iyong i-share. Kaya anong sabi nitong si Rick Warren, doon siya nabuhayan ng loob nang malaman niya that even broken trees can bear fruit. Even broken trees can still bear fruit. Because it is not about your brokenness. It is about God who is able to glorify His name because of your brokenness. Kaya huwag mo sasabihin, hindi ko kayang lumapit sa Diyos kasi broken pa ako. Hindi ko kayang makipagharap sa mga tao kasi broken pa ako. This person has been broken all his life. Pero nakita ni Rick Warren na ilang daang mga bata at tao ang kanyang nasiran na nasa bingit na ng kamatayan. Pero dahil sa message of grace, they were rescued by God. Pwede rin gawin ng Lord yan sa atin. God has His own way. Kaya huwag mo sasabihin, pag-aari mo ang buhay. Hindi mo pag-aari ang buhay mo. Pag inalis mo sa iyong sarili, si Lord, hindi siya makakakilos. Hindi mo ba alam na kapag inalis mo ang pagiging may-ari sa iyong sariling buhay, inaalis mo ang burden ng buhay mo? Dahil ang pagmamay-ari ng iyong buhay ay isang kayabangan at isang pagmamalaki sa harapan ng Diyos. Pero kapag sinabi mo, Lord, hindi ko pag-aari ang buhay ko, iwanan ko sa iyo. May ganito akong stage, may ganito akong episode sa buhay ko na magulong isip ko, hindi ko maintindihan. Pero Lord, kailangan ko yung biyaya, iniiwan ko sa iyong paanan ang aking sitwasyon. And God is going to move. Sino ditong nakahandang ibigay talaga ng buong-buo ang kanyang buhay? Come on. Palakpakan mo si Lord. Because luck is a product of ownership and grace is a product of stewardship. Lucas chapter 15 verse 15 to 16. Anong ginawa niya?
na masukan siya bilang tagapag-alaga ng baboy sa isang taga roon. Sa tindi ng kanyang gutom, parang gusto na niyang kainin kahit pagkain ng mga baboy dahil walang nagbibigay sa kanya ng makakain. Talagang ang business pang ang napuntahan ay baboy. Sa atin maganda ang business ng baboy, lalo doon sa amin, sa Rosario. Maganda ang business ng baboy, wag lang matadali ng ASF. Kasi meron akong pinsan, kauumpisan niya pa lamang sa kanyang business na pagbababoy, 1,500 agad sa isang iglap na wala dahil sa ASF na nagdaan. Pero ngayon, ayos na ang mga baboy. Amen ho ba? Parang ayaw nyo. Amen? Oo, aba. Sa Jewish culture, this is the lowest type of work because they see pigs as unclean. Pinakamadumi sa kanila yan. Ayon sa Leviticus chapter 14, napakadumi po ng baboy. Noon yun, sa kanila yun. They do not eat pork. Kaya ang pinuntahan ng anak, hindi lang basta trabaho o sistema, kundi pinakamababang sistema pa sa kanila sa panahong yon. Hindi man lamang sheep o kaya ay goat. Ang ginamit na example ay talagang pigs pa nga eh. Ibig sabihin, umabot na sa sukdulan ang pagkakasadsad ng anak na iyon. Dati, nasa heavenly source siya. Ngayon, nasa worldly system na. No choice na siya kundi mag-adapt para lamang makasurvive. Para yung anak ni Sobel o anak ni Manny Villar na bigla mong ginawang helper sa babuyan sa Rosario. Imagine ninyo yung ikinabagsak. Pero ang pinakamaganda dito, binabasag lang pala ng sitwasyon ang pride ng bata. Hahayaan tayo ng Diyos na umabot sa lowest point of our lives, na sumambulat sa ating mukha ang ating kahinaan at ang ating kakulangan dahil sa ating maling desisyon para lamang maiayos ang karakter natin. Because God is more interested in developing our character than keeping us comfortable. Kung ang kailangan ng anak na iyon para ma-develop ang kanyang karakter ay mapalayo sa kanyang pamilya at makilala niya ang kailangan niya, biyaya ng Diyos, mas yun ang piniling mangyari ng Ama. Character is revealed only in challenges. Kung may challenge ka sa buhay, ito'y panahon para ma-reveal kung sino ka at kung ano ang tunay na laman ng iyong puso. Kung may natututunan ka ba every Sunday o wala. The reason of the challenges is to reveal your character. Lagi mong tatandaan, ang biyaya ng Diyos ay parang tubig, na kapag kayan ay may nakitang pinakamalalim na bahagi, yun ang pinupuntahan. Nakakita ba kayo ng tubig na may butas yung, kunyari may butas yung lupa? Pagdaloy ng tubig, nilampasan niya yung butas. Anong ginawa niya? Una muna niyang pinuno yung butas bago uli siya dumaloy. Tama ho ba? Ako lang ho ba nakakaunawa nung gayon? O... Amen po ba? Para malaman ko lang kung naunawaan niyo din ako. Yung butas muna yon, pupunuin muna ng tubig bago uli magkaroon ng magandang daloy. Tama? Ano ibig sabihin? Kahit nasa pinakamalalim kang point ng iyong buhay, ang biyaya ng Diyos aabutin ka hanggang doon sa kaila-ilaliman. Anong gagawin sa iyo? Pupunuin ka muna ng biyaya ng Diyos para umayos na uli ang takbo. Bakit? Kasi ikaw ang naghukay ng sarili mong libingan. Ang dami mong ginawa na ikaw lamang ang nagdesisyon. Sinabi mo, Lord, hindi ko kailangan ng tao, hindi ko kailangan ng tulong mo. Para ka naghuhukay ng sarili mong libingan. Pero ito na-activate bigla ang biyaya ng Diyos. Sinabi mo, Lord, I need your grace. Alam ko na nasampangit akong sitwasyon, nagsisisi na ako. Ito ang maganda sa Diyos kapag ang isang Kristiyano ay nagsisi at inamin niya ang kailangan niya talaga ang biyaya ng Diyos, si Lord ay hindi nang re-reject. Ang sasabihin niya, sige, anak, lapit ikaw lamang naman ang iniintay ko Hindi kita kayang pilitin o higitin. Hindi ko karakter yon. Si Satanas yung ganon. Namimilit, nanghihigit. Pero si Lord, bubulungan ka lang. Anak, balik na ikaw.
Anak, ang layo mo na. Pero kahit malayo ka, nakatingin pa rin ako sa'yo. Hindi ka nawala sa paningin ko. Kaya kahit gaano kalalim ang kinasadlakan mong problema, kahit gaano kalalim ang kinasadlakan mong kahirapan sa iyong isipan, kahirapan sa pinansyal, kahirapan sa relasyon, walang hindi kayang abutin ang biyaya ng Diyos. Kahit gaano kalalim yan, pupuntahan ka ni Lord, pupuntahan ka ng grace ni Lord para hindi ka maubos at para hindi ka matalo. Because a Christian is a victorious man, a victorious woman. At hindi papayag ang Diyos na ang kanyang iniligtas ng kanyang dugo ay mapapahamak sa kamay ng kaaway. Walang niisang naririto ang pwedeng mapahamak sa gawa ng kaaway. Lahat ng naririto ay mananagumpay. Bakit? Dahil sa biyaya ng Diyos. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, salamat sa biyaya ng Diyos. Alam ng ama na mapapahamak yung anak, pero hinayaan niya kasi concerned siya sa karakter niya. Mas concerned siya dun sa kanyang pangloob na katayuan. Kaya alam nyo, yung ating pong mga anak, sa tunay na buhay, huwag nyo lamang laging sasabihin, alam mo anak, dahil kami dumaan sa hirap, ikaw, hindi na kita hahayaang dumaan sa hirap. Kami na ang dadaan, kami na lang yung dumaan sa hirap. Para kayo hindi na dumaan sa hirap. Maling prinsipyo. Kaya naman paglaki ng bata, kaunti lamang nakaapak ng mumo ng kanin. Ay, ang dumi ko. Mami! Bakit? Ay, sinanay mo na. Hindi ka na pwedeng dumanas ng hirap, ha? Kami na lang yon, kami na lang. Hindi ko ipaparanas sa iyo ang hirap. Imposibleng hindi maranasan ng kahit sino ang hirap. Ang gawin mo, iprepara mo ang iyong anak para pag dumaan sa hirap, hindi siya mabibigong kagaya mo. Huwag mong aalisin sa kanya ang challenge. Huwag mong itatabi yung mga matatakit na yan. Hayaan mo siyang mag-aral kung paano umiwas sa kanyang matatalisod. Dahil hindi mo pwedeng iprepara ang anak mo. Paano pag wala ka na? At yung anak mo ay matanda na. Sinong magtatabi ng mga gamit para hindi siya madapa? May kausap ba ako? Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw ang pinatatamaan. Kaya wag niyong, hindi pagmamahal yung sasabihin niyo na, anak, hindi ko pa dadanasin ng hirap ha. At dahil kami dumaan na alam ko na yan, hindi mo mararanasan yan sa buhay mo. Huwag mong bigyan ng false sense of security ang anak mo. Akala naman ng anak, ay siya, praise God, at ang aking ama, ay hindi ako pa dadaanin sa hirap. Ay pag dumaan bigla sa kaunting hirap, wala na. Amen? Uy. Character is revealed only in challenges. Kung gusto mong high character ang anak mo, kung gusto mong high character ang pamilya mo, hayaan mong dumaan sa challenges, humingi ng biyaya ng Diyos, kahit napakalalim na ng sitwasyon, kayang-kayang abutin ng biyaya. Verse 17, nang mapag-isip-isip niya ang lahat, buti naman, nakapag-isip-isip. Sinabi niya sa kanyang sarili, sa amin kahit ang mga utusan ng aking ama ay sapat ang pagkain at sobra pa, pero ako rito halos mamatay sa gutom. Babalik na lang ako sa amin. Sabi nga ng lolo nasaan ka ngayong anak? Ay, hindi ko nga makita. Hayaan mo't pag nagutom uuwi din. Ang kagagaling na matatanda, no? Ay, tunay naman nung nagutom na. Sabi nung anak, alay, ako'y uuwi na. At anong bang pakiramdam niya? Ako'y naririto halos mamatay sa gutom. Babalik na lang ako sa amin. Sasabihin ko sa aking ama, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Gawin nyo na lamang akong isang utusan ninyo. Nagising na si Utoy.
Kaya lang may problema, sa sobrang layo niya sa source, nakalimutan niya ang karakter ng Ama. At yung kalakaran sa bahay nila, hindi ko alam gaano katagal na wala yung anak. Abay, alam niyo kung anong gustong gawin? Gusto niyang dalhin ang sistema na sa babuyan, pauwi ng bahay. Nasanay na siya sa sistema ng mundo, kaya pagdating niya sa kingdom ni Lord, dala-dala niya ang sistema ng mundo. Kaya kung meron kayong kilalang bagong Kristiyano, huwag niyong i-expect ang perfection. Huwag niyong i-expect na hindi yan magkakamali. Dahil ang biyaya ng Diyos, inaayos niyan little by little ang bawat part ng buhay natin. Walang overnight born again. Lahat ay born again in process. Okay, na-born again ka na, ligtas ka na, pero ang karakter mo, in process. Ay anong ginawa niya? Uuwi na lang ako sa amin? Hindi ako karapat-dapat? Tanong, kailan ba naging karapat-dapat ang anak na ito? Sige nga. Bakit ang sabi niya, hindi ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo? In the first place, kailan ka naging karapat-dapat? Hello? Ang isang bata, gagatuldok pa lamang sa sinabubunan ng kanyang ina. Tuwan-tuwa na yung mga magulang. Tuldok pa lang yun, ha? Wala pang mukha, wala pang, tuldok pa lang, 1 month pa lang. Tuwan-tuwa na yung, pine-prepare na ng mga sang, kaya magka-college yan. Saan kaya papasok na school ito? Gagatuldok pa lang yon. O kung kayo may bababasuking mga anak ninyo, dito nyo babasukin sa CLIFI. Eskwelahan po ng JA1 Church. Baka hindi nyo alam, meron po tayong school. Complete from nursery to grade 10. Hindi lang sila gagaling sa academics, gagaling pa ang kanilang faith sa buhay. Amen? Bay, na-plug ko bigla ang CLI. Aba, ipinraktis pa eh. Ama, kasala po ako sa Diyos at sa inyo, hindi na ako karapat-dapat. Kasadya ka namang hindi karapat-dapat sa pool. Yung bata nung mailabas, wala nang ginawa kundi umiyak. Magligalig. Umihi at magdumi. Dumede. Umiyak, matulog, mamuyat. Pero yung mga magulang tuwan-tuwa, ay, ngumiti lang ng kaunti yung anak, ay nangiti. Sa paningin ng ama at ng ina, yung anak, worthy na agad dahil by birth. You are not worthy because of your worth, you are worthy because of your birth. Meaning to say, you are a child of God, not by worth, but by birth. Wala ka bang ginagawa pero mahal ka na ng Diyos. Nasa kasalanan ka ba, mahal ka na ng Diyos. Pag lumapit ka sa Kanya, mahal ka ba rin niya. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi taas-baba, hindi roller coaster. Ang pag-ibig ng Diyos laging nasa taas. Masama ka man o mabuti, tumanggap ka man sa Kanya o hindi, ang pag-ibig ng Diyos ay laging mataas para sa atin. Sumusunod ka man o sumusuway, ang pag-ibig ng Diyos ay laging mataas. Ay siya, ibig sabihin mo, ay kahit ako'y sumuway ng sumuway, mahal pa rin ako ng Diyos? Yes. Parehas lamang po ng pagmamahal doon sa sumusunod? Yes. Ang Ama na sa langit, walang favoritism. Ang Amang sumasalangit, maximum level lagi. Ang pagmamahal. Sumuway man o hindi, maximum level. Pero siyempre, ang pagsuway niya, may consequences. Yun ang kaibahan doon sa masunurin. Yung masunurin, ang inaani niya reward. Pero yung pasaway, ang inaani consequences. Pero parehas na mahal ng Diyos. Bakit? Dahil ganyan ang biyaya. You are not a child dahil may ginawa ka para sa Diyos. Hindi ka bibiyayaan ng Diyos kasi pupunta na lang po ako sa amin, ako'y magiging utusan na lang ng aking Ama.
isang napakalaking pag-iinsulto sa ama. Amen? Hindi ka pa naghuhugas ng pinggan. Meron ba dito sa kakalang naging anak nung ikay nag-umpisang maghugas ng pinggan? O kaya meron dito kaya ka lamang minahal simula nung ikaw ay natuto ng magwalis ng bahay? Meron ho ba? Sabi ko nga, kagatuldo ka pa lamang, ibine-prepare na ng iyong mga magulang ang napakagandang future mo. Wala ka bang ginagawa para sila'y tulungan? Mahal na mahal ka na. Yan ay magulang sa lupa. How much more our Father in heaven? Kung naibigay nga sa iyo ang bugtong na anak, ano pang hindi kayang ibigay? Ang gusto lamang niya, humingi. You are a child of God, not by worth, but by birth. Kaya ano pong kailangan mo? You must be born. There is a power in being born. Kahit hindi ka pa pinapanganak spiritually, hindi ka pa born again, mahal ka na ng Diyos. Kaya lang, para maging anak ka ng Diyos, kailangan mong maipanganak muli. Hindi para tumaas ang pagmamahal sa iyo ng Diyos, kundi para maranasan mo ang benepisyo ng pagiging anak niya. Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. John chapter 1 verse 12. Ang sila lamang na tumanggap ang manampalataya, ang may karapatang maging anak ng Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mahal ka na ng Diyos noon pa man. Verse 20, kaya bumalik siya sa kanyang ama. Malayo pa ay natanaw na siya ng kanyang ama at naawa ito sa kanya. Kaya patakbo siya nitong sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak sa kanyang ama, yung pinraktis, Ama, nagkasala ako sa Diyos sa inyo. Tinakbo po ng ama, hindi ito normal. Kasi ang mga lalaki at mga padre di pamilya sa panahong yon, bawal tumakbo. Bakit? Nawawala ang dignidad ng pamilya. Kailangan, relax lang lagi. Hindi pwedeng maratel. Alam niyo ba, nagsasalita yung anak nung pinraktis niya, Ama, nagkasala po. Hindi pinansin. Huwag ka nang maingay. Hindi ko kailangan ng mga paliwanag mo, ng mga justification mo. Ang mahalaga, nandito ka na. Verse 22, sumagot ba ang ama na, ay, oo nga, nagkasala, buti na lang Hindi. Ang sabi niya, verse 22, tinawag agad ng ama ang utusan. Hindi nag-respond doon sa anak. Gustong sabihin niya, huwag nang maingay. Narito na ang biyaya ng Diyos sa'yo. Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamagandang damit at bihisan niya, lagyan niyo siya ng singsing ang daliri niya, suotan niyo siya ng sandalyas ang kanyang mga paa. At kumuha kayo ng batang baka na pinataba natin at katayin ninyo, magdiwang tayo dahil ang anak ko na akala ko'y patay na, bumalik na buhay. Nawala siya pero muling nakita, kaya nagsimula silang magdiwang. Mula nung araw na yon, sabi nung ama, huwag ka nang umimik. Hindi ko kailangan. Grace is, never mind what you've done, just come home. Ano daw? Ang biyaya ay ganito, never mind what you have done in the past. Ang mahalaga, umuwi ka na. Amen? Kaya mga bata minsan takot umuwi. Pag uwi mo, makikita mong hinahanap mo. Nang warning ba itong tatay na ito? May paskil ba siya sa labas? Wanted. Bunsong anak. Reward, 10 million pesos. Oh, mahal. May ganun ba? May pagbabanta ba yung ama? Akala kasi natin paglalapit tayo sa Diyos tayo pinagbabantaan. Sa dami ko nang ginawa, paglulustay ng buhay ko, winasa ko ang buhay ko. Alangan naman paglapit ko sa Diyos, ganun-ganun na lang. Sadya. Pag lumapit ka sa Diyos, yung iyong nakaraan, na binaboy mo ang iyong buhay nung nakaraan, literal. Yung anak, binaboy ang buhay niya ng nakaraan. Pero kapag nakita ka ng ama, ang ama mismo'y nagmamadaling lumapit sa iyo, yayakapin ka, at hindi ka lang yayakapin, ibabalik pa sa iyo lahat ng nawala.
Wala nang usap-usapan. Alam mo, kung hindi ka umalis, hindi ka sana nagkaganyan. Alam mo, kung ikaw ay nakinig lamang sa akin, dapat sana hindi mo naranasan yan. Ang kailangan ng anak ay grace. Hindi sermon. Alam niya nang siya'y mali. Ang kailangan niya ngayon, somebody who will comfort him. At yan ang ating amang sumasalangit. Alam ng Diyos na mali ang nagawa mo. Alam ng Diyos na nagkasala ka ng paulit-ulit. Pero ang sabi niya sa'yo, lumapit ka lang, umuwi ka lang, naghihintay sa'yo ang biyaya ko. At kapag naabot ka ng biyaya ko, promise, hindi ka na muling aalis. Ang robe symbolizes royalty. Ibinalik agad. Yung balabal, yung pinakamagandang bihisan. Yung ring symbolizes authority, name, and access. Sinuotan ng bagong singsing. Alam nyo ba yung singsing? Yan po ay may nakatatak dyan na simbolo ng pamilya. At yan po ay pwedeng gamitin credit card ng mga bata noon. Paanong paraan? Bibigyan sila ng singsing na kagaya nung sa ama, nakatatak ang kanilang pangalan at ang kanilang identity as a family. Pag pumunta sila sa isang shop, ang gagawin lang nila, itatatak lang nila ang singsing. At yung ama na ang magbabayad. Alam na yon, kasi may tatak yung singsing. Ang ibinalik sa kanya is access to the kingdom. Kaya kapag ikaw ay lumapit sa Diyos at tinanggap mo muli ang biyaya na nanggagaling sa Kanya, meron kang access sa open heavens. May access ka sa kaharian ng Diyos na cannot be shaken. Ibinalik ang authority. Tinapon niya lahat yun nung pinili niya ang buhay sa labas. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang aalis. Dito na tayo hanggang madaling araw. Amen? Sandals symbolizes the inheritance. Dati wala na. Di ba'y pinarte niya na? Kinuha niya na yung kalahati? Pero pag sinuotan ng sandalya, sinabi doon, binabalik ko sa iyo lahat nung nawala. Nilustay ko po yun. Okay lamang, ako'y ama, hindi ako nauubusan. Kaya ang Diyos hindi napapagod magbigay sa mga anak niya na lumalapit sa Kanya. And the fattened calf symbolizes the best blessing. Ano ba ang worth na meron ang anak na ito para siya'y bigyan ng lahat ng ito? Wala. Because this is the character of God. Mercy gave the prodigal son a second chance, and grace gave him a big feast. That's the mercy and the grace of God na activate sa kanyang buhay. May kausap pa ba ako dito? Walang hindi kayang abutin ang biyaya ng Diyos. Kaya huwag mong sasabihin, hindi ko na ho alam lahat na ng kasamaan ay ginawa ko sa buhay ko. Palagay ko, galit sa akin ng Diyos. Sasabihin ko sa iyo, hindi galit si Lord sa iyo. Siya ay ama na naghihintay sa iyo na umuwi. At pag nakita ka niya, malayo ka pa lang, tinatakbo ka na at ibinibigay na sa iyo ang lahat ng nawala sa iyo. Ang lahat ng umaasa sa biyaya ng Diyos, ibinabalik ang lahat ng nawala. I will end with this. Madaling ma-spot ang rebellious, pero hindi ang religious. Lipat tayo dun sa isang kapatid na hindi pinansin ng marami, na ang pinag-uusapan lang ay yung bunso, samantalang dalawa ang anak. Dapat nga ang title nun ay Prodigal Sons. Kasi yung panganay na anak na matagal na nasa bahay, naglilingkod, kaso bitter pala ang puso. Lucas chapter 15 verse 25 to 28. Samantala, nasa bukid noon ang anak na panganay at nagtatrabaho. Nang pauwi na siya at malapit na sa kanila, narinig niya ang tugtugan at sayawan sa bahay nila. Alam niyo ang feeling niya? Wow! Eto na! Narinig niya may tugtugan, may sayawan.
Sa wakas, na-realize din ng Ama ang aking kahalagahan. Nandun siya sa bukirin, ha? Narinig niya sa amin yun, ha? Na-realize na siguro ng aking Ama na ako'y mahalaga. Kaya nagkaroon ng party sa amin. Para sa akin yun. Ako yung masibag. Ako yung hindi sumusuway. Ako yung masunuri na anak. Kaya sigurado kung may ipagbubunyi ang Ama, ako yun. Kaya lamang nung tinanong niya ang kanyang servant, anong meron sa bahay? Anong sabi? Verse 27. Sumagot ang utusan, dumating ang kapatid ninyo. Kaya ipinakatay ng Ama ang pinatabang baka upang ihanda dahil bumalik siyang ligtas at nasa mabuting kalagayan. Anong nangyari sa kanya? Nagalit ang panganay at ayaw pumasok sa bahay. Kaya pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapang pumasok. Ay baka siya pa nagpapakain dun sa pinatabang baka. Tapos nung kinatay, para sa anak na suwail. Nagalit yung panganay. Ang kalaban ng biyaya ay religion. Ang kalaban ng grace ni Lord ay ang religion ng tao. Ano bang religion? Ang religion ay lahat na lamang ginawa mo para mapalapit sa Diyos. Nagpakabait ka, gumawa ka ng kabutihan sa kapwa mo, tumulong ka sa mahihirap. Lahat ng kabaitan na pwede mong gawin, ginawa mo. Para ano? Para mapalapit sa Diyos. Ang tawag doon, religion. Ibig sabihin, hindi na po gagawa ng kabutihan? Hindi, gumawa ka ng kabutihan, pero wag ang purpose mo ay para mapalapit sa Diyos. Gumawa ka ng kabutihan kasi malapit ka na sa Diyos. Ibig sabihin, hindi mo kasi kayang abutin ng Diyos sa pamamagitan ng iyong sariling kabutihan. Ang Diyos ang bumaba sa level natin para tayo'y abutin. Ang tawag doon, grasa, grace. Dahil kita niya kahit anong gawin ng tao, hindi mo pwedeng abutin ako. Hirap na hirap, gumawa pa ng Tore ni Babel para lamang abutin ng Diyos. Sabi ng Diyos, hindi ganyan. Hindi nyo kaya ako na lamang ang bababa para abutin kayo. Kaya bumaba si Kristo para abutin ang mga tao upang ang kasalanan natin na hindi kayang linisin ng kahit ano ay siya ang tutubos at lilinis. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Dahil sa biyaya ng Diyos naligtas kayo. Dahil daw saan? Lakse. Naligtas kayo nang sumampalataya tayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos. Regalo ito ng Diyos. At hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang sino man ang maipagmalaki. Yung panganay na anak masyadong religious. Akala niya lahat ng kanyang ginagawa, nagwawalis tuwing umaga, naghuhugas ng piga, nagpapakain ng mga hayop, nagtatabas ng mga damo. Akala niya sa ginagawa niyang yon, sa isip niya, mas mapapalapit ako sa Ama sa lahat ng aking ginagawa. Nakikita niya ang pagod at hirap ko. Nakikita niya ang sakripisyo ko. Basahin natin. Dito na po ako matatapos. Verse 29. Pero sumagot siya, pinaglingkuran ko kayo ng tapat sa loob ng maraming taon at kailanman hindi ko sinuway ang utos ninyo. Pero kahit minsan hindi niyo ako binigyan ng kahit isa na batang kambing para makapaghanda ako at makapagsaya kasama ang mga kaibigan ko. Galit na galit yung slave. Kita nyo? Ang tingin niya sa kanyang sarili, hindi anak, slave. Gusto ko sabihin sa iyo, hindi ka slave ng Diyos, ikaw ay anak. Kaya wala ka pa mang ginagawa para sa Kanya, mahal ka na niya, binibiyayaan ka na niya. Kaya ka lang may ginagawa at naglilingkod bilang pasasalamat at pagsamba sa grabing biyayang ibinigay sa iyo. Dahil walang utang na loob ang isang taong hindi naglilingkod sa isang Diyos na nagbiyaya sa Kanya. Amen po ba? Biruin mo, hindi siya lumabas ng bahay, ang tingin niya sa sarili niya, slave. Ay siya nagsabi, nagpaalipin po ako sa inyo. Pero wala man lang ni isang maliit na kambing para aming ipagparty. Sa halip na magpasalamat dahil hindi siya nakaranas ng hirap, hindi siya nakaranas mapalayo, hindi siya nakaranas ng babuyan,
Ang nakita niya, bakit hindi mo maibigay ang isang bagay na deserving ako? Ang minilingnan niya, I am a child of God by worth. Deserving ako sa malaking parte na yan, sa kabila ng aking katapatan. Bakit hindi mo maibigay? Kaya siya galit. Alam nyo, ang ganda ng sagot ng ama. Sumagot ang ama, anak, lagi tayong magkasama at lahat ng ari-arian ko ay sa iyo. Oo, deserving ka kasi anak kita. Ang tanong ko sa iyo, bakit hindi mo hiningi? Sabi mo sa katabi mo, ba't hindi ka nahingi? Samantalang yung kapatid mo, bakit ba siya nagkaroon? Anong ginawa niya sa umpisa? Anong ginawa niya sa umpisa pa lang ng istorya? Ama, akin na. Pahingi. Anong ginawa ng ama? Ayaw ko, hindi ka pa mabait, hindi ka pa mabuti, hindi ka pa nagwawalis. Sa atin ganon. Magwawalis muna ako para ko ibigyan ng 20. Inay, ako lang ho maghuhugas ng pinggan ha. Sasabihin ng ina, aray paalis, aray lalayas na naman. Hihingi rin ng 50. Alam ko na. Alam mo, kahit hindi ka maghugas ng pinggan, bibigyan ka ng 50. Tama ho ba? Parang ayaw mag-amen ng mga magulang bigla. Ay, akala nitong anak, lahat ng ginagawa ko para ako may party, mabigyan man lamang ako kahit may... Tumayo ka sa posisyon na para kang katulong. Samantalang ang tingin sa iyo ng ama ay isang anak na presyo sa kanya. Na anumang hingin mo sa pangalan ni Jesus, ibibigay sa iyo. Ano lang hinihintay? Humingi. Sa tingin nyo, bibigyan ba itong panganay na anak o hindi? Bibigyan o hindi? Dahil ba siya'y gumawa ng gumawa? Bakit siya bibigyan? Dahil siya'y anak. Kaya ikaw bibigyan ka ng Diyos kasi anak ka. Yan ang biyaya. Wala ka bang pinapatunayan sa Diyos na maganda, binibigyan ka na niya. Ganyan ang biyaya ng Diyos. Nakaranas na ba kayong yakapin kayo tapos hindi kayo yumakap? Dahil hindi kayo sanay? Hindi kultura nyo yung magyakapan? Kaya nung may biglang yumakap sa'yo, sabi mo, ganyan ang biyaya ng Diyos, biglang nangyayakap. Kaya pag hindi ka handa, dapat yakapin mo rin. Kaya pag hindi ka handa, wag mong itutulak ang biyaya ng Diyos. Ayaw ko niyan, hindi ako karapat dapat dyan. Hindi ganun. Kapag dumating ang biyaya ng Diyos, niyayakap ka na, yakapin mo pabalik. Dahil yan ang karakter ng Ama. Hello. Nandito ka na sa bahay, may access ka na sa lahat ng narito. Ang kapatid mo, kumuha lang ng isang timbang tubig. Yung kapatid na bunso, kumuha lang yun ng isang timbang tubig. Ikaw ang may-ari ng gripo, ni hindi ka sumahod kahit isang baso. Tapos sasabihin mo, masama ako? Huwag mong sasabihin sa Diyos na siya'y masama dahil sa mga bagay na hindi niya ibinigay sa iyo. Bakit? In the first place, hindi ka naman humingi. Sabi mo sa katabi mo, abay, hingi na. Anong kailangan mo ngayon? Hingin mo. Sa tingin ko po kasi ayaw ng Diyos na magbigay dahil ako hindi mabuti. Ilang beses binanggit sa Biblia ang salitang believe. Ang salitang believe binanggit 272 times. Ang salitang pray binanggit sa Biblia 372 times. Ang salitang love na yan ha, ibinanggit 714 times. Pero yung salitang give ay binanggit 2,162 times. Ibig sabihin, kalooban ng Diyos talaga na maging magpagbigay. Dahil yun siya, yun ang biyaya, nagbibigay. Ang biyaya, nagbibigay. Ang biyaya, nagbibigay. Kaya humanda ka tumanggap ngayon. May kausap pa ba ako? Paano kaya kung ang nakasalubong ng anak na bunso ay yung panganay? Paano kaya kung hindi yung ama ang nakasalubong at ang nakasalubong niya ay yung anak na panganay? Takbong-takbo yung anak. Ang nakasalubong niya yung kuyang nagwawalis. Paano kaya ang istorya? Hello? Pag may kapatid ka sa Panginoon na nagbabalik loob sa Diyos, wag na wag mong pakikitaan ng anger of God.
Kapag may kapatid ka sa Panginoon, asawa mo, anak mo, na gustong mapalapit sa Diyos kasi siya'y nagdumaan sa napakailalim ng buhay niya, dapat hindi ikaw yung panganay na kapatid. Kasi yung panganay na kapatid, pag nakita niya yon, ang sasabihin ng panganay, oh, ba't bumalik ka pa? Ang dumi-dumi mo. Isa kang malaking kahihiyan sa ating pamilya. Lumayas ka na ulit, doon ka na. Bakit? Kasi sa kanya, ang pagiging anak ay by worth. Dapat ang puso mo, kapag may gustong magbalik loob sa Diyos, parang ikaw yung ama. Ikaw ang extension ng amang sumasalangit. Sasabihin mo sa kanya, huwag ka nang magsalita. Basta lang ikay umuwi, magpakumbaba ka, at sabihin mo sa iyong ama, Lord, naririto na muli ako. At handa ako tumanggap ng biyaya mo. Tayo po'y tumayo. Psalms 27 verse 10. Ito ang gusto kong sabihin sa inyo as a final word. For if my father and mother should abandon me, you would welcome and comfort me. Ano daw? Iiwan man daw ako ng aking ama at ng aking ina dito sa lupa. Meron bang ama't ina na nang iiwan? Sa tingin ko, kung meron man, napaka-rare. Pero majority ng ama't ina hindi nang iiwan. Pero in case na ikaw ay iwanan ng mga mahal mo sa buhay, iwanan ka ng mga taong pinagtitiwalaan mo, mayroong amang sumasalangit na nakahandang i-welcome ka at ikaw ay alalayan muling pabalik. Kaya ngayong oras na ito, tumayo ka bilang anak. O kung naging masama ka sa buhay mo, sa mga desisyon mo, doesn't change the fact that you are welcome in God's kingdom. Can we close our eyes and bow down our heads today? Pagkukulan ng hapag at wagas mo pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka na mabuti sa lahat mo ginawa. Niyakap mo ako sa Ikaw ay anak na niyayakap ngayon. Kahit marumi ka, kahit amoy babuyan ka, niyayakap ka ng Ama. O Diyos ng katarungan Come on, sing. at katwiran na kahit minsan Oh, our Father is great and gracious. ang kamanalan kawalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na Yes. mas malawak Walang hindi kayang abutin ng pag-ibig ng kaysa Diyos. aking mga Mas malawak kaysa kasalanan mo. kasalan. Higit pa sa buhay ko. Salamat sa Yes. sukulang biyaya mo. Oh, the love of the Father is here. Come on, worship with all your heart. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng haba at wagas mo pagsinta. Come on, sing it out with all your heart. Habang walang Kakayanan wala tayong kayang maisukli sa biyaya. Yes, sa lahat mo ginawa. Niyakap mo ako. Come on, with all your heart, sing. Para tayong alibugang anak na pinupuno ng biyaya ng Diyos ngayong oras na ito. Say, O Diyos ng walang karapat-dapat. Pero dahil sa kanyang biyaya,
Yes! Yes, Lord! Salamat sa sukulang biyaya mo. For the last time, sing with all your heart. Oh, Diyos. Vamos, sambahin mo, Diyos. Kinuha ka mula sa putik ng kasalanan. Yes, Lord! Woo! Woo! Yes! Yes! Salamat sa inyong biyaya. Hallelujah. Meron dito, pahulog ka na. Mahuhulog ka na. Yung iba dito, nahuhulog na. At yung iba dito, nasadlak ka na sa kailaliman ng iyong sitwasyon. Gusto kong sabihin sa iyo, inaabot ka ngayon ng biyaya ng Diyos. Inaabot ka ng kagandahang loob ng Diyos. Yung alibugang anak na amoy baboy, maruming marumi, hindi nag-atubili yung ama na siya yakapin, halikan, hagkan. Hindi niya sinabing, maligo ka muna. No, ora mismo isinuot ang napakamamahaling robe o bihisan. Kaya ngayong oras na ito, sinusuotang ka muli ng ating Ama ng isang mamahalin, napakagandang robe at ibinabalot sa iyo sa kabila ng iyong karumihan, sa kabila ng iyong kasalanan, binabalutan ka ngayon ng mayamang biyaya ng Diyos upang ang makita niya hindi ikaw, ang makita niya ay ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Lord, yakapin niyo po ang buhay ng bawat isa at ipaunawa niyo sa amin, Lord God, ngayong oras na ito. Nakahanda kayong magbigay sa kahit sino mang humihingi. Kaya pwede ba ngayong oras na ito, humingi ka na sa iyong Ama dahil lumalapit ka sa biyaya, sa trono ng kanyang biyaya. Sabi ng Hebrews chapter 6, come boldly to the gracious throne of God and He will give you His grace and mercy. Hingi! JA1 people, humingi ka ngayon. Sabihin mo kung anong hinihingi mo. Ang Ama ay nakahandang magbigay para sa iyo. Yes. Lord, hindi kami slaves. We are your children. Not by worth, but by birth. Sabihin po natin, ilagay natin ang ating mga kamay sa ating dibdib. Sabihin po natin ito itong maikling panalangin. Panginoong Jesus, laksan po natin, Panginoong Jesus. Lumalapit po ako sa trono ng inyong biyaya. Nagpapalinis po ako ng inyong dugo. Ngayong oras na ito, tinatanggap ko po kayo sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas ko. Salamat, Lord. Mabiyaya ka sa buhay ko. Mula ngayon, lalakad ako sa parada ng tagumpay. Sapagkat ikaw, O Diyos, ang aking Ama na hindi nabibigo, na hindi napapahiya. Ikaw ang aking Ama na laging nagtatagumpay. Ako si tagumpay. Ako si tagumpay. Dahil ako'y may Ama na matagumpay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. I declare, walang sino man na naririto ngayon ang tatalikod sa Diyos. Lahat kami, Panginoon, lalong lalapit sa inyo, sa Ama na kailanman ay hindi nanunumbat ng kanyang kagandahang loob. Thank you, Lord. We bless you and we honor you. In Jesus' name we pray.
Ang lahat ng biniyayaan ay sumigaw ng malakas na. Amen. God bless you all.